Okay, good morning guys at once again welcome sa ating channel. At sa ngayon guys natapos namin yung isang area na bubusan na binuhusan at ngayon ay lilipat kami sa ganitong equipment na napaka-komplikado. Pagka bago ka rito mapapaisip ka paano mo ililipat ito. Katulad ko rin nung ako nang umpisa, talagang nahirapan ako paano ililipat yan. Kung babalikan ko yung taon na bago ako rito, meron yung pa-trabilin ko itong equipment na ito ng halos sa 10 kilometro. So 2 gabi, 2 araw kami nagta-travel para lang may dala doon sa area na lilipatan. Kasi nga dinala kami sa dulo noon, tapos nagbago ang isip nila, plano, at inilipat sa isang area ulit, sa lugar naman na yun ay sa probinsya ng Antique dati. Kahirap na ilipat, kaya hindi namin mailipat. Nung dinala namin doon, pira-piraso to, nakasakay sa truck, saka sa self-loading trailer, ay halos hirap ng trailer makarating doon. So lalo't may tulay pa kaming bumagsak at ang dadaanan namin ay ilog, napakahirap. So ito guys, mapapaisip ka talaga paano mo mobilize ng mabilisan para makapagbuhos ka ulit, lalo't pagka paputol-putol na o pa-exe na yung mga binubuhusan. So ito ay tignan natin yung bakit ko nasabing mapapaisip tayo. Ito guys yung ating tinutukoy, nakaharap dito. So may 4 siyang paa, trackpad. So paano natin isasakay ito para dalhin doon sa kabila noon, sa may dulo. So mag-iisip tayo ano. So nung time na yon na nandun tayo sa lugar ng Antique, may threat ng mga kaibigan natin na mayroong threat na kailangan may uwian dahil nga baka masunog. So doon tayo nakapag-isip ng paraan na hanggang ngayon ay modify natin, na hanggang ngayon ay pinapakinabangan natin kung paano natin sasakay. So kung titignan natin, malapad siya. Ito ay nakasit ng 3.5, itong loob niya 3.5 yan. At kung titignan nyo, sasakupin niya, yung kung palalakarin mo ng buo, yung pasasakupin niya ng mahaba. Pero ito guys, na gagawang halos 2 meters din lang ang lapad nito, pero pagapang din siya. Pero hindi natin sasakay ng ganon, kundi ganito natin isasakay. So tignan natin guys kung paano natin sasakay mamaya. At papakita ko sa inyo kung paano yung pinakamabilis na pagsakay. Lalo dito sa lugar nito, wala naman tayo dadaan ng maraming sasakyan, solo natin. So kunting tiklop lang ang gagawin natin, kunting adjustment. Pero kung mobilize mo talaga to ng malayo, iladaan mo sa mga highway, maraming sasakyan, ibang forma naman yon ang gagamitin natin. Titiklop natin ng husto na talagang dito makakasagabal sa traffic. At yun ay mangyayari after na mailipat namin ngayon, kasi last na yung bubuhusan naming area. So sa susunod ng araw lilipat namin, at yun din na isang papakita ko sa inyo para yung mga kaibigan natin dyan na kapag handle ng ganito, hindi sila mahirapan sa pagmobilize o paglilipat-lipat. Lalo kasi kung tsatsagain mo na yan na i-travel, ilang sa 6 na metro ay 1 minuto yung consume mo. So medyo matagal-tagal, 6 hanggang sabihin natin 10 meters per minute. So malaki-laki pa rin yung consume mong oras. At the same time, dahil 4 yan, hindi mo masisigurado na, dahil hindi naman nakasensor, hindi mo sigurado na pare-parehas yung winong magkakaroon ng batakan yung mga trackpad niyan. At minsan magkakaroon talaga ng travel mo, maghahatakan yan. Papahirapan ng bawat isa yung kasi nga hindi naman siya naka-automatic.
At ang isa pa, malayo yung pupuntahan natin, kailangan natin na magsapin dyan, no? Papahirapan yung tao. So ganito lang guys din ang ating ginagawa. Yung na-explain natin nung una is rim lang yung ginawa natin, tapos nilagyan natin kahoy, apat kasi mabilisan niya. Tignan nyo sa ilalim. Ngayon in-improve natin, I-beam naman ginawa natin para magiging stable. Dapat ang paglagay natin ng I-beam ay yung talagang guys, sapat para yung 0-0 trailer ay makasuot siya na hindi siya sasagig doon sa Pinapatros ilalim. natin yung pinakamabilis. Yan o guys, apat na I-beam na mabibigat yan. Tinatong lang natin sa mga bakal. Ingat tayo sa mga I-beam na gaya yan mga guys. At yan ay nakawin, marami nang nakasali yan. Tignan natin kung Mahal yan. So, yan guys, talagang maingat, sakto na dapat sisipan yung trailer sila. Then, dahan natin ilalapag yan. Pag nalapag yan guys, dapat meron tayo tuloy sa lalim na talagang alam ko sa pagkutura ng tao na hindi lalapat yung forma. Kasi once na lumapat ito, madideform, magkaroon tayo ng malaking problema sa ating CV. So yun guys, tapos yung tatanggalin mo na talaga yung apat na I-beam yan, sasakay. Dahil nga hindi naman tayo dadaan sa maraming sasakyan, hindi na tayo nagtiklop ng side plate at yung mga pahaganan yan din lang dahil so ganito kalapad at araw na kailan hindi na tayo magtitiklop kasi 2 solo natin yung daan, pero yung pagka ating, hindi natin solo ang daan, titiklop natin yung mga para maging kasi lapad lang ng loobit. So yung mga guys ang ating ginawa ngayon. So yan guys, ito yung pangalawa na aming Spray na sir? pwede na spray sa ilalim pag sana matuto yung mga kaibigan natin na may mga ganito ring mga unit at iba yung ginagawa nila sa amin. Pero kung mas maganda yung kanilang mga ginagawang paraan mas maganda sa kanila, kapag Gusto kong may lipat, hindi bali nandun na tayo nag-ano eh. Na-practice, naging practice kasi ng mga ilang taon na. At kahit daw sa mga hindi pantay, mga rough road, kasi yung paa niyan is nagkakapantay-pantay naman as long as yung center of gravity is nasa gitna. So guys, yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa napag-subscribe, please subscribe at panood kayo. At marami pa nating ilalabas na video regarding sa ating ginagawang trabaho rito regarding sa feeding. Ngayon, nakita lang natin yung pag-ano natin ng feeder. Yan nga guys, pag-ano natin. Dapat ipag-time pa rin. Pagbaba. And yun, tatanggalin yung so guys, feeder natin dyan. Once again, kusap ko na pwede mag-subscribe kayo at paki-share na rin. Ito, pinaulit-ulit natin na pinakita kung paano tayo sakay para iwas disgrasya dahil lang mahal ng feeder na yan. Once na pag-grid natin yan, milyon ang alam po, mahigit 4 na 2 milyon ng ito halaga. Kung mabibisgrasya na lang isang part lang yan ng paa yan, siguradong aakot sa milyon. So, ingat na ingat tayo dyan guys, lalo sa pagpapatras natin ng unit. So, yun guys, at magandang hapon. At tuloy lang ang panonood ninyo.